Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gael. Taong 1981, probinsya ng Albay. Bata pa lamang si Gael. Tinuturuan na ito ng mga magulang sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi naman siya nagreklamo dahil ayon sa kanya, nasa dugo na nila ang pagiging negosyante at papor din naman ito sa kanya. Masaya silang namumuhay na mga panahong yun. Dahil bukod sa nakukuha nila sa negosyo, nagbibigay din ng trabaho sa iba pa nilang kabarangay. Ngunit sa isang iglap at hindi inaasahang pagkakataon, ang sayang nararamdaman nagbago dahil sa nangyari na isang malagim na aksidente. Walang ibang sasalo ng negosyo kundi ang naiwang si Gael. Mabuti na lamang, nahasa itong maigi ng mga magulang sa pagpapatakbo kaya hindi na sayang ang pinaghirapan ng ama't ina. Sa edad na 25, matagumpay niyang napalakad at mas napalaki pa ang negosyo. Wala pa din naman sa isipan ng binata na mag-asawa at nais lamang na ibuhos ang oras sa naiwan ng mga magulang. Dumadayo pa ng ibang bansa si Gael para lamang makakuha ng business partner. Hindi na niya nabanggit kung anong klaseng negosyo meron siya. Pero sigurado namang legal sapagkat ang lahat ng transaksyon ay dumadaan sa gobyerno. Paglipas pa ng maraming taon, patuloy pa rin sa pag-unlad ang negosyo ni Gael. At sa katunayan, maraming lumalapit na sa kanya na iba pang mga negosyante. Ngunit ang sinang-ayunan lamang niya ay ang kasosyong si Wilbert Atreste. Sa unang 6 na buwan, naging maayos naman ang negosyo nila at doble-doble ang pasok ng pera sa kanila. Isang gabi, papatulog na sana si Gael nang marinig niya ang malakas na pagkatok sa pinto at sinabing, "Papasukin mo kami. Hindi mo gugustuhin na pagantayin pa kami na matagal." Wika ng tao sa labas. Medyo kinabahan si Gael sa narinig. Inakalang magnanakaw ang nasa labas. Kaya naman hindi niya ito pinagbuksan at kagad na tumakbo papunta sa silid para kunin ang nakatagong baril. Nang akmang papalabas na ng silid, laking gulat niya na makitang nakaabang ang halos 10 kalalakihan na may hawak na malalaking kalibre ng baril. Sa isip ng binata, malabong sundalo ang mga ito dahil hindi naman sila naka-uniforme. Nakatakip ang mga muka at mata lamang ang nakikita. Naramdaman niyang may bumatok sa ulo gamit ang baril. Napadapa na lamang siya sa sahig. Kagad itong pinulot ng mga kalalakihan. Isinakay sa isang sasakyan. Nagising na lamang ang binata na nasa loob na ng isang silid. Nakahiga. Nakatali ang mga kamay at paa sa mismong higaan. Pagkalingon niya, naroon din ang dalawang kasosyo sa negosyo na si Wilbert Atreste. "Psst! Uy, anong ginagawa natin dito? Ano bang gusto nila?" Tanong ni Gael. Ngunit hindi naman tumugon ang dalawa. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang 25 kalalakihan. Sa pagkakataong yon, wala na silang takip sa mukha kaya namang kitang-kita na nila ang mga ito. Hanggang sa lumapit ang kalalakihan sa dalawang kasama. At ang mga sumunod na pangyayari ang nagpakabog ng matindi sa dibdib ni Gael.
Sa tiyan ng dalawa, may pinatong ang mga lalaki na maliit na kulungang bilog at gawa sa kawayan. Nagdala din sila ng 10 daga at hinati sa dalawa. Inilagay ito sa loob ng kulungang nakapatong sa tiyan ng mga kasamahan. May isa namang lalaki na may dalang gas at pinahid ito sa kulungan. Nangyari na nga ang nasa isip ni Gael. Sinindihan ng mga ito ang kulungan. Dahil sa sitwasyong yon, gagawa ng paraan ang mga daga para makalabas. Wala silang ibang pwedeng paraan kundi ang butasin ang tiyan ng dalawa. Ginagawa na itong parusa mula pa nung unang panahon. Nagtatawanan lamang ang mga kalalakihan. Habang si Mael naman, pinagpapawisan na sa sobrang takot. Iniisip niya ang dahilan ng mga ito ngunit wala siyang makuhang sagot. Sapagkat alam niya sa sarili na wala naman siyang ginawa na ikasasama ng iba. Ang hindi niya alam na mga panahong yon, nasangkot lamang siya sa kalokohang ginawa ng mga kasosyo at pinatawan sila ng parusa ng naagrabyado. Kalahating oras pa lamang ang nakakalipas. Halos mabingi na si Gael sa sigaw ng dalawa. Habang puno na ng butas ang tiyan ng mga ito. Sa sobrang kaba ni Gael, naubos na niyang banggitin ang lahat ng dasal na nasa isipan. Ilang sandali pa may mga armadong lalaki na lumapit sa kanya. Nagumpisa na sa pagsasagawa ng parehong parusang binigay sa dalawa. Hindi na siya nanlaban o dinipensahan ang sarili. Dahil tanggap na ng pinatang katapusan na niya ng mga oras na yon. Ilang sandali lamang ang lumipas. Hindi na niya nakayanan ang sakit kaya pinikit na lamang ni Gael ang mga mata. Hanggang sa may naramdaman siyang tapik sa noo. "Iho, gising na." Wika ng isang boses ng matanda. Nang imulat ni Gael ang mga mata, namukaan niya ito. Isa sa mga kasapi na mga armadong lalaki na nagbigay ng parusa sa kanila. Ano pa bang kailangan mo sa akin?" Tanong ni Gael. Hindi naman ito tumugon at diretso lamang tumalikod. Naalala niya ang tiyan. Kinapa ito ng binata. Ngunit wala naman itong sugat o kung ano paman. Wala rin siyang nararamdamang sakit. At napansin ng nakasabit na kwintas sa leeg. Isang maliit na bote at may lamang ugat na nakababad sa langis. Tumayo si Gael at nilapitan ang matanda. "O ito bata, uminom ka muna ng kape." Wika ng matanda sabay abot ng kape. Hindi naman ito nakaramdam ng takot. Nakipag-usap siya sa matanda. "Alam mo bang halos 2 taong ka nang tulog dito?" Wika ng matanda. Napatanong na lamang si Gael na may halong pagtataka. "Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo ang buhok mo." Wika ng matanda at kagad itong hinawakan ni Gael. Hanggang balikat na nga. Kaya naman naniwala siya dito at maraming katanungan sa isipan. Ayon sa matanda, isa siyang manggagamot ngunit hindi ito alam ng mga kasamahan noon. Alam niya ang buong pangyayari sa buhay ni Gael. Kaya noong nag-aagaw buhay na ito, kagad niya itong kinuha at dinala sa natatagong bahay sa bundok at pinainom ang mutya ng kugon para makaligtas ang binata. Ayon pa dito, ang mutya ng kugon ay may kakayahang iligtas ang sinumang nag-aagaw buhay. "Ito po ba yung nakakwintas sa leeg ko?"
Tanong ni Gael. Napatango na lamang ang manggagamot. Muli pang nagtanong si Gael. Paano niyo po ba ako naalis noong mga panahong yun? Sa dami po na nakabantay doon. Pagkatapos kanilang patawan ng parusa, nagsialisa na sila dahil alam nilang hindi naman na kayo makakaligtas pa. Kaya nung wala ng tao, kaagad kitang kinuha dahil alam ko na gusto pa ng Panginoon na mabuhay ka. Dahil hindi ka naman masamang tao. Tugon ng matanda. Pagtapos mag-usap ay naglakad-lakad si Gael sa labas ng kubo. Napansin niya na nasa gitna sila ng kagubatan. Wala nang iba pang nakatira maliban sa kanila. Napakalayo din ng pamumuhay sa dati, na puro pera lamang ang nasa isipan ng binata. Dahil sa trauma na nakuha sa kamay ng mga armadong lalaki, nagpa siya itong hindi na muna bumalik sa dating tirahan sa bayan. Paglipas ng ilang buwan, naging maganda naman ang pagsasama nila ng manggagamot. Kahit ibang-iba ang paraan ng pamumuhay niya dito. Paunti-unti na rin siyang tinuruan ng manggagamot sa paggamit ng mga buhay na salita. Sa pagsagawa ng ritual at lahat ng alam nito patungkol sa buhay ng isang manggagamot. Hanggang sumapit ang isang malagim na gabi. 12:00. Nakarinig sila ng katok sa pinto. Nagising naman ang dalawa. Kaya nasaksihan ni Gael ang mga nangyari. Ayon sa kanya, may matandang babaeng pumasok sa tahanan. Hinipa nito ng 3 beses ang kamay. Inilapat ito sa manggagamot. Hindi niya maintindihan kung anong ritual ang ginawa nito. Sinubukan niyang pigilan, ngunit hindi niya maigalaw ang katawan at hindi rin maibuka ang bibig. Ilang segundo lang ay natumba ang manggagamot. Kaagad namang tumalikod ang matandang babae at diretsyong lumabas ng tahanan. Lubos ang pagsisisi ni Gael ng mga oras na yon. Dahil hindi niya inaral lahat ng turo ng manggagamot at nailigtas sana ang matandang lalaki. Matapos ang pangyayaring yun, binigyan ni Gael ng mapayapang libing ang manggagamot at hindi basta iniwan ang tahanan. Nakaramdam ng sobrang lungkot si Gael dahil tila nawala na naman siya ng magulang. Nang makaahon sa kalungkutang naramdaman, nagpa siya itong lisanin ang lugar. Dinala niya sa bagong tahanan ang lahat ng gamit ng manggagamot at nilagay ang lahat sa isang bahul. Namuhay muli siya gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na muli siya nagnegosyo. Itinuon niya ang sarili sa pagpapalakas ng katawan at madaming pinuntahang albularyo para humingi ng gabay sa kung paano mapapanatiling buhay ang mutya ng kugon na labis niyang pinangangalagaan. Dahil isa ito sa napakalaking biyaya na binigay ng manggagamot. Palaisipan pa din sa kanya kung sino nga ba ang matandang yon na bumawi sa buhay ng manggagamot. Magpasa hanggang ngayon, bumabalik pa din siya sa dating tirahan at minsay nasasabing, "Alam mo po ba, na wala ka nang hindi ko man lang alam ang totoo mong pangalan?" Wika ni Gael sa sarili. Sa kasalukuyan, isa ng pulis si Gael. Palagi pa rin niyang dala-dala ang mutya. Palagi pa rin niyang dala ang mutya. Pati na rin ang napakagandang alaala. Kasama ang matandang manggagamot. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jet.
taong 1972. Nayon ng Maslog, Samar. 10 taon pa lamang na magagusto si Jet sa isang babae. Nakakaramdam siya ng kakaibang saya sa tuwing nakikita niya ito. Ngunit hindi naman niya masabi sapagkat mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Ang natatandaan noon ni Jet, hindi siya makatingin ng diretsyo sa mata ni Mary at kontento na itong masilayan sa malayuan. Nakakahumaling ang maamong mukha ng dalaga. Bukod pa dito ang taglay na kabaitan. Magalang at palangiti sa nakakasalubong. Ngunit hindi nagsasalita. Madalas niyang makita si Mary sa ilog. Tahimik lamang at nakabukod sa mga tao. Sa pagkakaalam at pag-oobserba ni Jet sa dalaga, hindi talaga ito sanay na makihalubilo. Minsan nang sinubukan ng binata na lapitan si Mary. Ngunit hindi naman ito nagtagumpay dahil paglapit pa lamang niya, lumalayo na ang dalaga. Hanggang sa narinig ni Jet ang sigaw ng ina. Galit na galit at pinapaiwas siya sa lugar. Habang nagbibinata si Jet, mas lalo lamang lumalalim ang paghanga niya kay Mary. Hanggang sa katagalan, napagtanto ng binata na iniibig na niya talaga ang dalaga. 18 taong gulang na si Jet na mga panahong yon, habang si Mary naman ay 23. Napansin ito ng ina kaya kagad niyang binalaan ng anak na kahit kailan ay huwag lapitan ang dalaga. Nako Jet, ang sabi ng tatay mo yang babae na yan, napaka-misteryoso. Yung iba nating mga kapitbahay, pinaghihinalaang aswang ang pamilya niyan. Huwag mo nang ikalat, atin-atin na lang ito. Wika ng ina na nagngangalang Nanay Opela. Ay sus, kaya pala Baka naman marami lang naiinggit sa kagandahan ni Mary Nay. Pero ang pinagtataka ko nga lang, bakit kaya wala pa siyang nobyo? Tugon ni Jet. Paminsan ay sinasadya ng binata na sumama sa ina sa paglalaba para lamang masilayan si Mary. Hindi naman kaila na mapagkakamalan talagang may kakaiba sa dalaga. Bukod sa pagiging tahimik, matatagpuan ang tahanan nito sa liblib na lugar. Nag-iisang tahanan at walang kalapit, maliban sa mga naglalakihang kahoy at labong ng sagingan. Hanggang sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong ang landas ni Jet at Mary. Kasalukuyan noong galing sa Kalbayog si Jet dahil may pinuntahang kamag-anak. Takip silim na ng mga oras na yon. Nangatog ang mga tuhod ni Jet nang makita ang dalaga. Hanggang sa napaubo ang binata at sinabing, magandang hapon sa iyo, Mary. Bati ng binata. Sa'yo din, Jet. Maikling tugon ng babae sabay ngiti sa kanya. Mainhin kong kumilos si Mary. Kalmado habang bitbit ang balde na may lamang mga nilaban. Hanggang sa lagpasan nila ang isa't isa. Dahan-dahang lumingon si Jet sa likod upang mamasdan muli si Mary. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakahinto din pala ang dalaga. Nakangiti ito at nakatitig sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Jet hanggang sa hindi na kinaya ang pakikipagtitigan kaya mabilis siyang tumalikod at naglakad pa uwi. Kinabukasan,
Nagtanong ang binata sa ama kung meron itong natitipuhang babae, ano ba ang dapat gawin? Abay, suyuin mo at ligawan. Sino ba yan, anak? Tanong ni Tatay Pudin. Wala po tay. Inaalam ko lang, di ba darating naman po talaga ang panahong yun eh. Tugon ni Jet. Matapos makapag-usap, iniisip niya ang sinabi ng ama. Ngunit alam niya sa sarili na hindi pa niya kayang manligaw. Hanggang sa tinatagan niya ang sarili at sinabi, wala namang mawawala kung susubukan. Pinuntahan niya ang dalaga sa tahanan nito. Bitbit niya noon ang kumpol ng santan. Habang naglalakad ay unti-unting nalalagas ang mga bulaklak. Hanggang sa nakarating siya sa mismong bakuran nila Mary. Nang mga sandaling yun, nagkataon namang nasa labas si Mary at abala sa pagliligpit ng mga sinampay. Nakita pa ni Jet ang tatay ng dalaga na naroon sa likod. Nakaupo lang at tila tulala. Kaagad naman siyang napansin ni Mary. Saglit na napahinto ang dalaga sa ginawa at biglang lumapit sa kanya. O Jet, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Tanong ni Mary. Ikaw. Ikaw ang sadya ko, Mary. Para sa'yo nga pala. Tugon ni Jet. Nakakatuwa ka naman. Mukha namang may sakit itong bulaklak na dala mo. Oy, huwag ka na gumala ng ganitong oras. Mapanganib sa gabi. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Mary. Ha? Panganib? Naku, wala akong kinakatakutan maliban na lang sa sarili ko. Lalo na't narito ako ngayon. Baka mabigo ko sa panliligaw sa'yo eh. Tugon ni Jet. Manliligaw ka sa akin? Pabirong wika ni Mary. Ano ba yan, Mary? Sino yan? Nagugutom na ako. Wika ng ama ni Mary na si Tatay Erong. Sige na Jet, umalis ka na dali. Bukas na lang tayo mag-usap. Maglalaba naman ako sa ilog eh. Atay, kaibigan ko lang po. Kilala niyo siya. Sandali lang po ah. Sige na, umalis ka na sabi. Mungkahi ni Mary. Hindi naman nag-alinlangan ang binata na sundin ang sinabi ng dalaga. Ngunit nang mapatingin siya sa tatay nito, galit ang muka at tila susugurin siya anumang oras. Nakadiba pa ang kamay habang nakabuka ang mga daliri. Panay angat ng tingin sa itaas. Sa kabila ng lahat ng yun, hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Jet. Sa halip, tumango na lamang ito sabay ngiti sa dalaga at tumalikod. Kinabukasan, maagang nagising si Jet at kinumbinsi ang nanay na maglaba. Ngunit sinabi ng ina na sa susunod na araw pa siya pupunta sa ilog. Nadismaya si Jet. Iniisip kung ano ang magiging dahilan sa pagpunta doon. Lalo na't marami ding naglalaba at siguradong may sasabihin na namang hindi maganda si Nanay Opela kung lalapit siya kay Mary. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Jet upang hindi pumunta sa lugar. Nilakasan niya ang loob. Kinuha ang kalabaw at dinala ito sa ilog. Idinali niya yon sa malayong puno doon sa lunangan sa bandang ibaba. Dahil magagalit ang mga naglalaba kung makikita ang kalabaw.
Dumiretso na ang binata sa masukal na lugar, papunta sa mismong kinaroroonan ni Mary. Subalit na makarating sa lugar, wala naman ang dalaga kaya inisip niya na baka natagalan lang. Nagantay muna si Jet hanggang sa inabot na lamang ng tanghali. Pauwi na din ng iba pang kababaihan pero hindi pa rin lumilitaw si Mary. Hanggang sa napili ni Jet na umuwi na lang. Habang papalis sa lugar, nakita niya si Mary na paparating at tila nagmamadali pa. Pasensya ka na, Jet ha. Kailangan ko munang asikasuhin si tatay. Sinusumpong ng sakit kaya hindi ko maiwanan. Saglit lang din ako dito. Wika ni Mary. Ganun ba? Teka, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Jet. Huwag ka na mag-abala, Jet. Nga pala, di ba sabi mo niligaw ka? Huwag mo na lang ituloy, Jet. Maaga pa lang sinasabi ko na sa'yo nang hindi ka na umasa. Tugon ni Mary. Bakit naman? Pangit ba ako? Tsaka hindi mo ba ako gusto? Alam mo, matagal na kitang hinahangaan eh. Ngayon nga lang ako nagkaroon ng lakas ng loob sabihin sa'yo lahat. Wika ni Jet. Hindi naman sa ganun, Jet. Ang totoo, gusto ko ang pagkatao mo. Hindi ako tumitingin sa palambas na itsura. Tsaka hindi ka naman pangit eh. Matagal ko nang alam na may pagtingin ka sa akin. Ramdam ko yun at ganun din naman ako. Pero sana maintindihan mo. Hindi pwede eh. Tsaka ayaw ko din na magkaroon ng nobyo kahit anong koneksyon sa ibang lalaki. May malalim na dahilan pero sa akin na lang yun. Marami nang sumubok na ligawan ako. Lahat sila tinanggihan ko. Sana maintindihan mo, Jet. Tugon ni Mary. Ayon kay Jet, nasaktan ito sa mga binitawang salita ng dalaga. Bumagsak ang balikat at hiyang-hiya sa sarili. Kaagad umalis si Mary at tinawag pa ito ng binata. Ngunit hindi na siya nilingon. Magpaganon pa man, hindi pa rin sumuko si Jet at sinabi sa sarili. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoong dahilan. At ayaw niyang masayang ang nasimulan. Kinagabihan ng araw na yon, bibisita muli si Jet pero ng mga sandaling ito. Sinabi niya sa sarili na hindi siya aalis sa lugar. Kahit ipagtabuyan pa siya ng dalaga. 8:00 na nang makarating siya sa tahanan ni Mary. May dala muli ito na bulaklak. Tahimik ang paligid. Ngunit may kaunting liwanag mula sa loob ng tahanan. Tinawag ni Jet ang pangalan ng babae. Sa ikalawang pagkakataon, mas nilakasan niya ang pagtawag upang mapilitang lumabas si Mary. Ngunit walang tumugon o lumabas ng tahanan. Maliban na lang sa mga bungis-ngis ng unggoy at huni ng kwago. Ngunit hindi pa rin sumuko si Jet. Mas lumapit pa ito sa tahanan at inalis ang tali sa tarangkahan ng bakod. Hanggang sa napatigil ang binata na makarinig ng pag-ungol. Kasunod ng angil ng galit na aso. Inakala pa noon ni Jet na baka may bantay na aso. Tumingin siya sa paligid ngunit wala naman. Hanggang sa may nakita ang binata sa gilid ng bakod. Nagulat si Jet. Nagtayuan ang balahibo at kamuntikan pang matumba. Bumungad sa kanya ang lalaking nakahubot-hubad. Nakadapa na tila gagamba. Nakaangat ang ulo at nanlilisik ang mga mata. Kakaiba din ang boses.
tunog sitsit ng ahas na may halong galit na aso. Kung hindi siya nagkakamali ng mga oras na yon, aswang nga ang nasa harapan niya. Gumapang ito papalapit kay Jet. Habang umaatras, tinitignan na din ng binata kung saan maaaring tumakbo. Ngunit ilang segundo lamang ang nakalipas. Bigla namang may lumitaw na isa pang aswang. Pero mahaba ang buhok at nakasuot ng sayang pamilyar sa paningin. Nang makahanap ng tiyempo ay mabilis na tumakbo ang binata. Ngunit napakabilis ng lalaking aswang. Humarang yun sa harapan niya kaya nalaglag si Jet sa maliit na bangin. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya namang papalapit sa kanya yung babaeng aswang. Akala niya ay susunggaban siya nito. Ngunit sinugod nito ang isang aswang. Binangga at sinakal. Nang matumba ang lalaking aswang, pumatong dito ang babae at tumingin sa kanya. Umalis ka na, Jet. Umalis ka na ngayon din. Huwag na huwag mong ipagsasabi ang nakita mo ngayon. Dahil itong pagligtas ko sa'yo, magiging pagtugis ko na sa'yo. Umalis ka na dito. Wika ng babaeng aswang. Matapos yung marinig ng binata, kumaripas na ito ng takbo. Nagganda dapa-dapa pa hanggang sa mapagod. Wala nang nagawa si Jet kung hindi ipahinga ang sarili. Sa isip ng binata, ang babaeng sumagip sa kanya ay walang iba kundi si Mary. Habang yung isa naman, sigurado siya na yon ang tatay ng dalaga. Magpaganon pa man, sa kabila ng pangingilabot ay nagpapasalamat pa rin ang binata at nakaligtas pa siya. Inabot na ng umaga si Jet sa gubat bago umuwi. Napagalitan pa ito ng magulang dahil sa sobrang pag-aalala. Pero kahit kaunting detalye, wala siyang binahagi sa mga ito. Ngunit imbis na bumaligtad ang pagmamahal sa dalaga, mas lalo itong umigting. Dahil ngayon ay naiintindihan na ni Jet ang dahilan kung bakit ayaw makipagrelasyon ni Mary. Naaawa siya sa dalaga. Alam niya sa sarili na may punto naman ito sa pag-iwas. Pero simulat sa pool pa lang, alam na ni Jet ang totoong nararamdaman niya kay Mary. Kaya kahit anong hadlang, hindi tatalab sa kanya at sa halip, mas lalo lamang niyang minahal si Mary. Inakala noon ng binata na hindi na niya makikita pa si Mary. Ngunit naroon pa rin ito at naglalabas sa ilog na tila wala lang. Naghintay ng pagkakataon si Jet kung kailan siya lalapit. Nag-iisip din ito ng mga nais sabihin. Araw-araw pa rin niyang pinupuntahan ang tahanan ng dalaga. Ngunit saglit lang dahil sa takot sa ama ni Mary. May dala itong itak. Nagiiwan lamang siya ng bulaklak at pinapatong sa bakod. Paulit-ulit itong ginagawa ni Jet. Hanggang sa isang araw ay sinamahan na niya ito ng sulat. Nilagay niya sa kapirasong papel. Kahit anong mangyari ay hindi siya titigil sa panliligaw. Hindi magiging hadlang ang pagiging aswang sa dalawa. At nangakong iibigin niya ito habang buhay. Sa ikatlong beses niya ng paglalagay ng sulat, pagkabalik sa lugar, may nakaipit din papel na may lamang tugon ng dalaga. Binasa ni Jet ang laman ng sulat. Doon mismo sa bakod nila Mary. Jet, alam mo ba, pinapayak mo ko. Mahal din kita, Jet. Wika ng nasa sulat.
Nakaramdam si Jet ng labis na saya nang mabasa ang tugon ni Mary. Tinatanaw pa niya ang paligid ng bahay pero wala namang tao. Ilang sandali pa. Mary, salamat. Salamat. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita. Mahal kita, Mary. Alam kong nariyan ka lang sa loob ng bahay niyo. Lumabas ka naman, oh. Hindi ako matatakot sa tatay mo. Kahit ano pang gawin niya sa akin. Kahit kainin niya pa ako eh. Sigaw ni Jet. Bigla na lamang nagbukas ang pinto at bumungad sa harapan niya ang dalaga. Tumakbo si Mary palapit sa kanya at niyakap. Patawad, Jet. Hindi ako nagkaroon ng lakas na loob para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sabi ko na nga ba eh, makulit kang klase ng tao. Mahal kita, titigil mo na yung ginagawa mo. Para ng sementeryo ang bahay namin sa mga bigay mong bulaklak eh. Biro ni Mary kay Jet. Salamat. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero nadadaig ako ng pagmamahal ko sa'yo. Bahala na kung sino at ano ang kahihinatnan ko. Nga pala, nasa na ba ang tatay mo? Tanong ni Jet. Umalis ang tatay ko matapos kanyang atakihin. Pero sigurado kung babalik yun. Hindi yun titigil hanggat hindi ka natataboy o napapatay. Bawal sa amin na umibig sa normal, Jet. Ayaw ni tatay na mabunyag ang lihim niya at iba pang kalahi namin. Hanggat maaari, huwag ka nang bibisita sa bahay ah. Baka maaktuhan ka ni tatay. Ang masaklap, may kasama pa siya na ibang aswang. Tugon ni Mary. Kung ganun, parang mo na din akong tinataboy eh. Naglulukuhan ba tayo? Nagmamahalan pero hindi naman pwedeng magkalapit. Anong mangyayari sa atin yan, Mary? Tanong ni Jet. Hindi ko alam, Jet. Maaaring may mangyaring masama sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita sa abot ng makakaya ko. Ipapakita ko sa mga kaanak ko na mahal kita. Baka sakaling lubayan na nila ako at hayaang mamuhay kasama mo. Teka, umalis ka na, Jet. Ako na lang ang papakita sa'yo. Tugon ni Mary. Bakit? Anong problema? Muling tanong ng binata. May nagmamasid sa atin. Sigurado kung andyan ang mga kaanak ko. Sige na, Jet. Aba Mary, hindi naman pwede na ikaw lang ang lumalaban para sa atin. Dapat tayong dalawa eh. Hindi ako aalis dito. Hanggat maaari itataya ko ang buhay ko para sa'yo. Wika ni Jet. Hindi nga umalis si Jet sa lugar. Labis naman ang pag-aalala ni Mary dahil kahit anong taboy niya. Hindi nakikinig si Jet. Hanggang sa pinapasok na lamang niya sa tahanan ang binata. Nakikiramdam silang dalawa sa nangyayari sa labas. Hanggang sa sumapit na ang takip silim. Nakita ni Jet ang ginagawa ni Mary. Umupo ito sa papag at nagubad ng damit. Buong akala niya ay may mangyayari na sa kanila. Pero nagtaka si Jet. Dahil matapos makapagubad ni Mary, may pinahid ito sa katawan na tila langis, ngunit napakabaho. Amoy ng pinaghalong panis na ihi at dumi ng tao. Ilang sandali pa, bigla na lang umalinsangan ang loob ng tahanan. Kinilabutan si Jet nang marinig na nagbago ang boses ni Mary. Maniwala man kayo sa hindi. Yung mga buhok nito ay nagtayuan at tila may sariling buhay. Pagharap ni Mary sa binata, napaatras sa gulat si Jet nang makitang nanlilisik ang mga mata ng dalaga.
pati na rin ang pantay, ngunit matutulis na mga ngipin. Hanggang sa gumapang si Mary sa sahig. Para itong baliw dahil panay ang pagsinghot. Ilang sandali pa. Lumabas ito at dumaan sa bintana. Lumabas din si Jet ngunit doon dumaan sa kusina. Hanggang sa bumungad sa kanya ang 3 aswang na nasa harapan ni Mary. Tila mga asong galit. Inaantay kung sino ang unang susugod. Binunot na ni Jet ang itak at lumapit kay Mary. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit. Sabay-sabay na sumugod ang 3 aswang kay Mary. Natumba ang dalaga. Tumilapon pa ito. Nabalandra sa dingding at patuloy na kinakawawa ng mga aswang. Hindi naman makagalaw si Jet dahil sa kilabot. Hanggang sa umungol si Mary ng sakali nito ng isang aswang. Dito lamang bumalik ang ulirat ng binata. Hinataw niya ng itak yung sumasakal kay Mary. Ngunit tila goma ang katawan nito ng tamaan. Ramdam na ramdam ni Jet na sobrang kapal ng balat ng aswang. Hanggang sa... Gusto mong mamatay, di ba? Ito naman ang pinunta mo. Anak, pasensya na. Pero kailangan naming gawin to. Wika ng tatay ni Mary. Kaya ko na lang po. Total ako naman po ang dahilan eh. Tsaka mas pipiliin kong mamatay kaysa mawala siya. Tugon ni Mary. Baliw. Baliw ka na talaga, Mary. Kahangalan ng nararamdaman mo. Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan natin? Muling wika ng ama ng dalaga. Naisip po yun ni Mary. Naiisip nga po niya lahat kaya nga po nandito ako para patunayan na gusto ko ang anak niyo eh. Tanggap ko po kayo katulad ng pagtanggap ko sa kanya. Kaya pakiusap naman po. Hayaan niyo na si Mary. Ipinapangako ko po sa inyo. Hindi yun mangyayari. Kung gusto niyo, gawin niyo rin akong katulad niyo. Sabat ni Jet. Nang marinig ito ng tatay ni Mary, tila nagulat at kitang-kita ang pagtataka sa mukha. Hanggang sa bigla na lang nagmungkahi na pakawalan na si Mary sa pagkakasakal. Kayo, lahat ng mga kasama ko, kumalma muna kayo. Iho, pinapahanga mo ako. Ngayon lang ako nakatagpo ng taong kayang isugal ang buhay para makasundo lamang ang katulad namin. Sabagay, iba talaga ang pag-ibig. Anak, patawarin mo ako. Salamat sa pag-aaruga sa akin. Pero sa tingin ko, sapat na yon at kailangan mo nang magkaroon ng sariling landas. Malaya ka na, anak. Pero ito lamang ang pakiusap ko lalo na sa'yo lalaki. Alagaan mo ang anak ko pati ang katauhan niya. Kalayaan lamang ang maigaganti ko sa inyong dalawa. Wika ng tatay ni Mary. Pagkatapos nun, umalis na ito kasama ang 2 aswang. Niyakap ni Mary si Jet at hindi alintana ng binata ang baho at itsura ng dalaga. Ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyan ang nilubayan si Mary ng mga kaanak. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagiging aswang. Mabuti na lamang alam ni Jet kung kailan susumpungin ang kasintahan. Hanggang sa nagkatuluyan ang 2 at nabigyan ng 4 na anak. Namuhay pa rin sila ng normal ngunit sa oras na sinusumpong ng pagkaaswang ang asawa. Alerto si Jet. Lahat ng seguridad ay ginagawa niya.
para hindi mabunyag ang pagkatao ni Mary. Lahat ng ito ay dahil lamang sa taong umibig sa isang aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Kulot. Taong 1972. Bye-bye, Leyte. Kasalukuyang namomroblema si Kulot dahil nawawala ang alagang kalabaw. Ito lamang ang tanging pinagkukunan ng hanap buhay. Kaya mabigat kung tuluyan itong mawawala. Bukod sa utang ang pinambili ng kalabaw, meron pa siyang 8 anak na binubuhay. Sa 4 na araw na paghahanap, kung saan-saan na ito nakarating ngunit hindi na talaga makita pa ang alaga. Kaya naman, pinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Swerte na nga lang dahil ang 8 anak ay nasa poder ng ina. Dahil pansamantala itong kinuha para may makasama sa tahanan. Namasukan na muna si Kulot bilang kargador sa isang tindahan. Kung minsan naman ay pinag-iigib ito ng ibang kapitbahay. Kumikita din naman kahit sobrang nakakapagod. Isang araw, pagkagising ay ramdam na ramdam nito ang bigat ng buhay. Kaya naman minabuti niyang pumunta ng simbahan kahit 5:00 pa lamang ng umaga. Ang pinuntahan niya ay ang pinakalumang simbahan sa baryo. Madalas hindi kilala ng tao dahil sa tago ito. Nasa liblib na lugar at halos natatabunan na din ng mga puno. Nalaman lamang ito ni Kulot nang minsang dalhin ng ina at ayon pa dito. Misteryoso ang simbahan. Ni isa sa lugar ay walang nakakaalam kung ano ang kwento sa likod nito. Pagkarating sa lugar, taimtim siyang nagdasal sa harap ng altar at halos mapahagulgol sa kakaiyak. Dahil ito ang unang beses niyang naramdaman ang yakap ng Diyos. Matapos yon, naupo ito sa pinakaunahang upuan at pinagmasdan ang mga santong nakapalibot sa loob ng simbahan. Makailang minuto pa ay nagpaalam na ito at lumabas ng simbahan. Sa paglilibot ni Kulot, may nakasalubong ito na matandang lalaki. Alam mo ba, iho, na kung may baka o kalabaw kang nawawala, maaaring humiling ka sa santong si San Antonio Padua. May kakayahan siyang hanapin at ibabalik ang mga nawawalang hayop. Wika na matanda. Napatitig naman si Kulot. Nagtataka kung paano nito nalaman ang problema. Nang akmang magtatanong pa sana, bigla itong tumalikod at diretsyong pumunta sa likod ng simbahan. Dahil sa nalaman, hindi na nagdalawang isip pa si Kulot na hanapin sa loob ang santo at humiling. Pagkabalik sa loob ay hinanap naman niya kagad at taus-pusong hiniling na makita na ang nawawalang kalabaw. Bago pa man lumabas, hinalikan niya ang santo sa pagnanais na pakinggan ang kanyang panalangin. Sa muling paglabas ng simbahan, diretso na itong umuwi ng tahanan dahil kinakailangan pa niyang ipag-igib ang mga kapitbahay. Sa buong maghapon, walang humpay itong nagpabalik-balik sa ilog para mag-igib. Halos lahat ng kapitbahay, binabayaran siya dahil napakalayo ng ilog sa lugar para magpabalik-balik. Lalo pat karamihan sa tao doon ay matatanda na. Nang makauwi sa tahanan, grabing pagod ang naramdaman ni Kulot kaya nahiga na lamang ito sa kwarto.
Papikit na sana ang mga mata nang biglang napabangon dahil nakarinig ng ungol ng kalabaw. Dali-dali siyang lumabas ng tahanan. Naluha ito nang makita ang hinahanap na kalabaw at nakatali sa may puno ng sampalok sa gilid ng tahanan. Napabulong na lamang ito ng salamat Ama at salamat San Antonio Padua. Matapos titigan at haplusin ang mukha ng alaga, bumalik na ito sa kwarto. Kinabukasan, pagkagising pa lamang ay pumunta na ng simbahan. Kaagad na hinanap ang estatwa ng santo na si San Antonio Padua. Ngunit bago pa man lumuhod, pinagmasdan nito ni Kulot. Ngunit napansing puno ng amorsikos ang damit at putikan ang mga paa. Nang akmang hahawakan sana, biglang dumating ang isang madre at kinuha ang estatwa. Hindi naman nakaimik pa si Kulot. Bagkus ay naupo na lamang sa gilid at matyagang nag-antay sa madre. Halos 1 oras din ang pag-aantay at nang lumabas na ang madre, kaagad niya itong sinalubong. Matapos mailagay ang santo, dala ng kurisidad ay nagtanong si Kulot kung bakit biglang naging ganon ang itsura ng santo. Ayon sa madre, naglalakad at naghahanap ito tuwing may humihiling sa kanya. Hindi naman nag-usisa pa si Kulot. At pagkatapos ay nagpaalam na muna ang madre dahil may iba pa itong tatrabahuhin. Dahil sa nalaman, imbes na mangilabot ay mas lalong lumakas ang loob ni Kulot na kausapin ang santo. Lumuhod si Kulot sa harapan ng santo. Inabot ng kalahating oras ang pagdarasal. Pagkatapos ay umuwi na ng tahanan at masayang pumunta sa bukid kasama ang kalabaw. Namangha naman ang mga kasamahan niya dahil matagal-tagal na din itong nawawala at nagkaroon ng himalang bumalik pa ang kalabaw. Dahil sa pagtatanong ng mga kasamahan, naibahagi ni Kulot ang milagrong dala ni San Antonio Padua. Buong maghapon ay napakasaya ni Kulot. Dahil sa wakas, bumalik na rin ang regular na hanap buhay. 8:00 na makauwi si Kulot. Habang kumakain, nakarinig ito ng mga yabag sa harap ng tahanan na tila may isang tao na hirap makaalis sa putik. Kaya naman lumabas ito para tignan. Namangha si Kulot nang makita ang santong si San Antonio na naglalakad. Grabe ang kabang naramdaman niya. Hindi malaman ni Kulot ang gagawin. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng naglalakad na santo. Napakasagrado nito kaya napaisip siya kung kailangan bang magdasal o hawakan ang santo. Dahil sa pagkamangha, natulala na lamang si Kulot. Napakaputik na ng mga paa ng santo at may mga amorsikos na din ang damit. Naalala naman ni Kulot ang itsura ng santong dinasalan. Sa puntong yun, wala siyang ibang nasa isip kundi totoo ang Diyos. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumingon at tinitigan siya ng santo at kagad umalis. Kitang-kita ni Kulot na dahan-dahan itong naglakad papunta sa likod ng tahanan. Hindi na niya magawang sundan pa dahil baka magalit kumagambala sa paglalakad. Sa pagbalik sa loob, hindi mawala-wala ang kabog sa kanyang dibdib. Napainom na lamang ito ng tubig at pagkatapos ay nahiga na. Halos 2 oras din ang pagninilay-nilay bago tuluyang nakatulog. Pagsapit ng 5:00 ng umaga,
Muling pumunta ng simbahan si Kulot at napansing walang dumi sa katawan ang santo. Ngunit naisip na lamang na baka tapos ng malinisan ng madre. Taimtim itong nagdasal at maya-maya pa. Habang nakaluhod ay may naramdamang tumabi. Napamulat ito at nakitang katabi ang matandang lalaking nagpaalam sa kanya patungkol kay San Antonio Padua. Kamusta ka, iho? Mukhang napapadalas na ang pagdarasal mo sa santo, ah. Pero mag-iingat ka lamang dahil alam mo naman dito sa lugar. Laganap ang mga mapagpanggap. Matatagpuan mo lamang ako sa simbahan kung sakaling kailanganin mo ng tulong. Wika ng matanda. Dahil sa naghahalo-halong emosyon ni Kulot na mga panahong iyon, ni isang salita ay walang lumabas sa bibig hanggang sa nakaalis na lamang ang matanda. Matapos makapagpaalam sa simbahan, umuwi na si Kulot at pinagpatuloy ang ordinaryong buhay. Bandang 11:00 ng gabi, habang nasa mahimbing na pagkakatulog ay nagising na lamang si Kulot. Dahil naramdaman na tila may tumatakip sa bibig. Pagdilat ni Kulot, nagulat ito dahil ang kamay na nakapatong sa bibig ay kamay ng santo. Sa isipan niya, napadasal na lamang si Kulot at maya-maya pa. Nakangisi na ang santo at sobrang nakakakilabot ang itsura. Dahil sa naramdamang kakaiba, tatayo na sana si Kulot para kumuha ng itak. Ngunit biglang humaba ang mga kuko ng nilalang. Ibinaon sa pisngi ni Kulot. Napasigaw na lamang ito. Bigla namang tumakbo ng mabilis ang santo at hindi malaman ni Kulot kung santo nga ba talaga ito o ibang nilalang. Nang makasiguradong nakaalis na, hinugasan na ni Kulot ang sugat sa mukha. Hindi na rin nakatulog dahil sa sobrang takot. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, saka lamang niya nakayanang mapikit ang mga mata nang maaninag ang liwanag sa labas ng bintana. Dahil hindi sanay sa puyat, maghapon na itong nakatulog. Ang hindi alam ni Kulot, 1 linggo palang magiging ganito ang ikot ng buhay. Tulog tuwing umaga. Magdamag namang nagmamanman ng tahanan tuwing gabi. Nararamdaman niya rin na parang palaging may bumubulong sa dalawang tenga. Naninibago na ang katawan sa bagong sistema. Hindi na rin nakakapagdasal pa si Kulot. Dahil puro pangamba na lamang ang nasa isipan. At halos mapuno na rin ng sugat ang buong katawan. Dahil sa pagpapabalik-balik ng santo. Isang araw, dahil hindi na makayanan ang sitwasyon, naglakas loob na ito na puntahan na matanda sa simbahan. Matyaga siyang naghintay ngunit sumapit na ang gabi. Ngunit hindi pa din nagpapakita ang matanda. Nagpabalik-balik pa ng ilang araw sa simbahan si Kulot. Ngunit ni anino ng matanda ay hindi na niya makita pa. Dahil sa lumalalang sitwasyon tuwing gabi, nagpasya si Kulot na lumayo na sa lugar. Dahil sa takot na baka mapatay siya ng nilalang. Bago umalis ng lugar, nagpaalam ito sa ina na iiwanan na muna ang mga bata sa kanya para makapagtrabaho ng maayos sa Maynila at buwanan na lamang magpapadala doon. Natanong pa ng ina kung saan galing ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit sinabi na lamang ni Kulot na dahil yon ang minsang napaaway sa isang kapitbahay. Mahirap bang lumisan dahil lamang sa mga nilalang na hindi maintindihan ang pakay. Ngunit mas mahirap para sa kanya kung mawala ng makakain ang mga anak.
Kaya lakas loob na hinarap ni Kulot ang buhay Maynila. Paunti-unti na ring kusang humihilom ang mga sugat. Maraming nagtatanong kung saan niya ito nakuha, ngunit palaging parehong sagot sa ina ang nilahad niya sa karamihan. Magpasa hanggang ngayon, nagtatrabaho pa din si Kulot sa Maynila at buwanan pa din nagpapadala sa pamilya. Tuwing Disyembre na lamang siya bumibisita sa lugar. At hindi rin maitatanggi na nagkaroon siya ng trauma sa lahat ng nangyari. Malinaw sa alaala ang naiwang mga peklat sa katawan nang minsang atakihin ng hindi malamang nilalang. Samantala, matagal na panahon na ang nakalipas, ngunit hindi pa din masagot ang katanungan sa isipan ni Kulot. Sino ang matandang lalaki sa simbahan? At may kung koneksyon nga ba ang matandang lalaki, pati na rin ang santo na si San Antonio Padua? Maraming salamat nga po pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, no? Kahit ako, hindi ko alam kung isa ba talagang nilalang o santo ang may gawa kay Kulot nun. Pero para sa akin ang tumatak sa kwento, yung sinabi ng matandang lalaki, maging maingat tayo sa nakakasalamuha. Dahil marami nagbabalat kayo, mapatao man o nilalang. Naisip ko din, no, na baka yung lalaki at yung nilalang ay iisa. Kayo, anong tingin niyo? Muli, nagpapasalamat po ako sa sumusuporta sa aking channel. Nawa ay patuloy niyo po akong suportahan sa aking ginagawa. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.